Sa labas po ng ating himpilan, abay meron pong isang barangay kagawad dyan po sa Malabon, abay nagpaputok ho ng 6 na beses ba yun? Ha? Pinaputukan daw po yung isang grupo ho ng mga nagiinuman dahil sa wala raw siyang madaanan. Hindi raw makaraan. Si barangay kagawad, na dating pulis. Ating alamin sa report ni Ka Federico Manalili, Ka Feds. Yes, magandang gabi kasamang Ray. Masyadong mainit ata ulo ni Kagawad. Dahil lamang may dapat sa kanya, dinidisarmahan eh. Ha? Trigger happy. Kita mo ba yung baril niya? Isang caliber 45 pistol, model 301. Naghasik siya ng terorismo. Oo, ganun katikas sa si Kagawad Domingo kasamang niya kinasuhan na nga ang isang kagawad ng barangay Panghulo ng Malabon nang ito'y walang habas na magpaputok ng baril at pagbantaan pa ang nakalitang grupo habang ito'y nagiinuman nga itong grupo na nagiinuman ng padaan nga itong si isang kagawad. Ito nga, sa gandahan naman kasamang kusang naman siyang sumama sa mga otoridad ng Malabon Police, partikular nga doon sa substation nakakasakop sa lugar, itong si Kagawad na nirereklamo si Jaime Domingo, ay ito residente ng Carislabil, barangay Panghulo, lungsod nga ng Malabon, nang ito'y makaalitan at pagpaputukan ng baril, itong grupo na nagrereklamong si Miss Carl Francis General. Sandali lang, Ka Feds, nagpaputok ba, saan ba niya itinutok yung baril? Pataas kasamang rin. Pataas, parang warning shot. Delikado nga yun eh. Pag bumagsak yung bala, delikado rin, baka may matamaan pa sa baba. Alam mo ka itong karisma bill kasamang rin. Medyo kalay ang mga bahay, ano ba tawag dito? Maluwang, may mga baka dinapisan, baka papunta sa mga palaisdaan. Ilang putok yung tama ba? 6? Ang lumalabas sa initial report kasamang Ray, 6. Nagpaputok siya ng 6 na beses? Before, ang nakuha ang bala, 5 bala kasamang Ray. Grabe. Trigger happy pala si Kagawad. Nakainom ba si Kagawad? Walang, hindi naman daw kasamang. Hindi ba? Sabi hindi niya magbitbit yung baril. Lumalabas na itong baril kasamang Ray. Initial report nga ng Malabong PNP, malaki Police Colonel J. Baybayan na may tumawag na sa substation na malapit sa lugar kasi paglabas mo sa Carisma Diretso ng Bautista Street, doon na nakalagay yung substation malapit na doon sa barangay din at isang tawag na natanggap ng mga kapulisan na may mga nagpaputok na nagpaputok ng baril. Agad nag-responde ng ating mga otoridad. Kita mo naman, makikita mo sa picture, full battle gear din yung ating mga kapulisan at may mga beska dahil sabi nga may mga nagpaputok at di pa nila alam na sinasabi na isang kagawad pala ito sa banggit na barangay itong nirespondehan nila. Pagdating nga doon nga sa lugar, nakita na nga nila itong dinatnan nila itong si Domingo na may big na paring baril. Ang ganda pa naman nung caliber 45 pistol ni Kagawad. Oo, kasama rin isang yan ang baril ni Kagawad. Mukhang bihis na bihis pa. Oo, makintab. Customized? Base na sa ito nga, nakadaan nga itong si Kagawad, alas 4 na madaling araw, at nang ito'y dumaan nga sa lugar ng katapat na itong lang nagre-reklamo sa grupo at sa pamilya ni Delara, may mga bisita nga itong anak, may bisita to si Star na kaya nagkaroon ng paghahapi-hapi na inamin naman nila na nagkakamali sila. Mali kasi nakahambalang yata sa daanan yung kanilang yung mesa na may mga alak Aminado naman sila pero dali lang naman daw na tanggalin kung dadaan nga lang naman at hindi na darating pa sa puntong magkaroon pa ng dahil yung magkaalitan pa ba yung mayroong komosyon. Ang nangyari daw dito sa mga testigo at mga ibang nakalagay dahil ang tumawag pa dito sa lugar, yung mga kalugar na hindi yung mismong pamilya yung nagreklamo tumawag. May mga ibang concerned citizen na natakot dahil sa tunod at sunod ng pagkapupo. Doon nakakita at na-videoan nga. Nakita nga doon yung bitbit ni Kagawad at kitang-kita mo rin sa video. Delikado Naglalagay pa ng magasin.
Saka tinutukan pa yan kasama. Naglalagay ng magasin na may mga kausap sa harap. Diyos mio, kung ako magko-cover na ako, baka biglang makalabit yung gatilyo eh. Oo. Ha? Hindi nasaan, biglang pinaksak nagkasapayan. Diyos mio naman, no. At dito nga sa kanila nagkaroon na ng pagpapalot na uwi nga, umalis itong suspect na si Kagawad. Pagbalik na, at malapit na doon sa pabalik at doon, sinasabing kumuha ng armas niya itong si Kagawad. At pagdating na doon sa tapat nila, doon mga nagre-reklamo at mga witness, base sa seleksyon ng mga witness, sunod-sunod na yung paputok ni Kagawad. Talaga naman si Kagawad. Kagawad pa lang yan, ha? Pero dati pala siyang pulis, no? Dati pala siyang pulis. Dati pulis retired, dating pulis yan. Pero hindi dapat nga doon, dapat nga, aminado naman. Dati pa naman siyang pulis, dapat alam niya yung basic rules sa paghawak ng baril. Saka yung engagement sa mga ganyan, dapat nakikiusap lang naman na hindi man kailangan magdala ng baril. Maririnig mo din sa audio kasamang Ray. Nang time na dumating yung mga kapulisan, nakikiusap. Pakinggan nga natin to, itong video na to. Sandali lang, ha? Sandali lang. Pakikinggan natin. Ito, binukuha yung baril. Hindi lang marinig yung sinasabi. Dahil malakas yung makina. Ang sinasabi niya dyan, nung kinukuha niya, ayaw niya pa nung una, ayaw niya taibigay. Yan, alam niya naman daw ang SOP. Alam ba na SOP? Diyos me, SOP ba yung magpaputok ka ng baril? Kaya nga, siya pa ang nagkasa, tinanggal yung magazine. Siya rin nagtanggal ng magazine. Siya rin nagtanggal yung nakalog. Dapat alam mo sa ganyan, dapat kasi hawak, dapat pinadadapa eh. Oo, yun nga dapat. May hawak ka ng baril, pinadadapa ka dapat dyan eh. Oo, diba dapat lang ganyan. On your knees. Oo. Dapat to. Kaya, itaas ang kamay. Yung kamay, bitawan mo yung baril mo, itaas ang kamay. Dapat ganun eh. Oo. Ganun nakikita ko mga dapat sa... Standard operating procedure yan ng mga pulis, yung engagement nila sa may mga armadong tao eh. Dapat pinadadapa. Hindi ka dapat naka-front eh. Nagulat na lang ako. Usual na mukhang kailangan siguro, baka magalit si PNP Chief General Marbil nito, yung paano nila in-approach yung armadong tao. Mandaki mo, hawak-hawak yung baril, tapos siya pa ang kailangang magtanggal ng magazine. Dapat yan, malayo pa lang, kasi armado, dapat pinadadapa. Bitawa mo yung baril mo. Yung baga sa pelikula, ganun din. Dapat ganun eh. Ikaw pa naman, kay kriminal ka man o sibilyan ka o ano man, dapat pinadadapa ka. Armado ka eh. Armado ka, yun ang point doon eh, armado ka eh. Dapat doon, hindi ka nalapit at sabi niya. At parang hindi... Malayo, hindi dapat nilalapitan yan. Saka yung mga tao dapat pinalalayo eh. Delikado eh, yung ganyan, no? Hindi ka dapat talaga, hindi mo dapat pinakausap na tapos tumatanggi pa siya na ibigay yung baril niya. Diba? Diyos mio. Kasi biglang abay, nakaka-nervyos pag ganyan. Kahit na pulis ako, ninervyos din ako. Baka bigla iputok sa akin yung baril. Ha? At doon nga kasama ng Ray, at sa salaysay nga ng mga testigo. Dahil maraming mga nakakita at mga doon na nagbigay ng salaysay. Sa ano pa nga yun? Sa ibang bansa, tinututukan ng baril eh. Pag armado eh. Diba? Usual naman talaga. Ibaba mo baril mo! Ibaba mo baril mo! Ba't ganun eh? Diba? Kaso sa atin eh. Mabait-bait lah. Kasi talagang pre-liber, nagsasabi natin na... Ano yan eh, hindi kasi kikilalanin, basta armado ka at may reklamo sa'yo, hindi kikilalanin kung anong posisyon mo, kahit sino ka pang Poncio Pilato, basta may armado ka at inireklamo ka at merong pang narinig, nagpaputok ka ng baril, kinukonsider ka na, na suspect. Sa isang armed and dangerous, yun. Yun eh. Nako. Dapat yun, usual na ganyan. Tapos dapat, yun po sasabing. Meron pa siyang ganang gumano, no? Sandali lang, ano ko yung baril ko.
Oo, maraming butas. Maraming butas tuloy yung nangyaring pag-responde. Ay, naku, delikado to. Hindi lang ating mga kapulisan. Kaya lang, parang magagalit si General Marbil niyan. galit na alam na... Lalo na si Secretary Benhar Abalos ba? Nakarating sa kanya yan. Yun nga. Diyos mio. Ngayon, ganda naman kahit sumama ng pusang loob ito sa mga kapulisan itong si Kagawad Jaime Domingo at ngayon nakuha sa kanya itong ako ninenervyos. Wala na ako dun sa sa area. Ako ninenervyos. Baka maputukan ako. Siyempre, hanapan din kagad siya ng dokumento ng kanyang bitbit na baril at lumalabas na dokumentado naman. Wala yan. Bawi ka agad yan. Kansiladong LTOP dapat niyan. Saka yung kanyang lisensya. Kumpiskado yung baril. Matik na yun. Kaya, sa ginawa niya, ang kaso niya ngayon, great threat and alarm scandal ngayon ang kakaharapin niyang kaso. At siyempre, maharap pa siya sa pang-abuser pagdating sa local government natin sa DILG. Ito, baka may resisting resisting arrest, di ba? Pero kapag hindi naman, sumama naman eh. Sumama naman. Servant ka pa naman kasamang ngayon, di ba? Isa kang public servant. Dapat nililinaw talaga yung rules of engagement sa ganyan eh, ha? Oo, yan. Yun, kasamang rin. Sige na. Mahanap niya ito. Ninenervyos ako, nangangatog yung buong kalamnan ko eh. Habang pinapanood ko yung video eh. Madami pa. Tapos tawag ba ang baril niya? Biruin mo, caliber 45 pistol, tatama sa iyo yung naku, tatango. Ang lakas pa naman ng niyan, ng stopping power. Yung accident, biglang kinasama mo dahil may loaded yan. Biglang na-train na pindot mo, hindi sinasadya. Di sa sinamakampay na sa harapan mo, accident. Ito dapat, usual na dapat binibitawan. At mga arresting officer at mga responding officer, ang babaklas ng napapanood ko kasi... dapat na pinadadapa yung point natin. Dumaba ka! Armado ka! Ganun na. Baka sabihin nila pang pelikula. Hindi, dapat talaga ganun. Yung mga rules engagement na ginagawa ng mga pulis sa Amerika, sa ibang mga bansa, ay malayo yan. Tinututukan ng baril saka pinadadapa. Pinapabitaw sa kanya. Pinapabitaw yung baril. Tinatadyakan yung baril papalayo sa kanya. Baka makaputok eh. Delikado, biglang paglapit. Ganun yun eh. Yun nga wala kasama ngayon at sa ngayon inasuhan na nga itong isang public servant ay siya pa namang kagawad ng barangay dito sa Barangay Pangulo ng lungsod ng Malabon. Para sa kauna ng Radyo sa Pilipinas, di sa Areds, Federico Manalili, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, salamat, Gafes. Sinervyos ako doon. Baka bigla kasing pumutok yung baril. Diyos mio. Pag pumutok yung baril, baka trigger finger in pa yun, sa gatilyo. Diyos mio. Paano kung meron pang bala yung chamber? Ay, sus apo. Ay, siguro dapat ma-review rin po ng PNP yung kanilang rules of engagement sa ganyan, ano ang dapat na gawin pag may mga nakita silang armado, ano ka pa man. Kahit na sino ka pang Poncio Pilato, basta armado ka at inireklamo ka, di ba? RTNT Tomorrow's News Tonight.